Idinawit na rin si Senator Jinggoy Ejercito Estrada at Senator Joel Villanueva sa sinasabing bilyong pisong flood control at ghost project sa sinasabing maanumalyang flood control sa Bulacan ni Assistant District Engineer Bry Hernandez. Grabe talaga, no? Ang nakakalungkot lang dito sa dalawang politiko na ito, hindi man lang nag-take ng leave of absence para sa sinasabing pag-iimbestiga sana sa kanilang dalawa at ang kanilang ginawala, itinanggi nila ang akusasyon sa sinasabi ni Mr. Hernandez na wala raw katotohanan ang kanilang pandambong sa pera ng taong bayan. Yun lang ang nakakalungkot, wala kasing paper trail, walang resibo. Ngunit ang sabi ni Bry Hernandez, meron nga siyang ebidensya via Facebook na kasama ni District Engineer Alcantara itong si Jinggoy Estrada sa mga ilang okasyon sa kanyang birthday at mga sinasabing pagdalo rin ito na kamiting si Senador Jinggoy Estrada at sinasabi naman si Senador Joel Villanueva ay may mga screenshot sa Bible sa paghihinga ng tompats na sinasabing maanumalyang flood control project sa Bulacan. Grabe talaga itong mga politiko ito, no? Nakakatakot lang na it's only in the Philippines na walang delikadesa ang inaaso ang dalawang senador na sinasabing hindi sila nag-leave of absence o kaya sinuspinde ng Senado para habang iniimbestigan sila ng Senado ng mababang kapuluhan na hindi magkakaroon ng whitewash sa sinasabing investigasyon. Ngunit itong si Bry Hernandez ang unang-unang sinasabing sangkot sa maanumalyang flood control project ang ikinong ngayon sa Pasay City Jail. Nasa pinakababa ng pandarambong itong si Hernandez at assistant lang nito ni Alcantara. Ngunit itong mga politikong sinasabing sangkot sa maanumalyang ghost project ay nakakalaya talaga at nakapagsilbi pa sa Senado. Grabe, itong si Senator Jinggoy talaga, meron na itong dating plunder case sa sinasabing pork barrel kay Janet Napoles at yun namang si Joel Villanueva na may kauna-unahan yata na sangkot sa sinasabing ganitong scam. Ngunit ang talagang kapal ng mukha ng mga pulito sa ating mahal na inang bayan, ano? Talagang inaakusahan na pero hindi talaga, walang pakialam at nagsisilbi pa rin sila sa Senado. Ngunit ito ay mangyari sa ibang bansa na sinasabing may delikadesa ang mga politiko doon, kagaya ng Japan, Korea, Thailand, talagang ito ay maglilive of absence o kaya ay talagang uusigin at ikukulong muna na sinasabing just in case nga sa Senado talagang i-hold sila habang nag-iimbestiga ang Senado, ang mababang kapulungan. Pero dito sa ating mahal na inang bayan talaga, no? Talagang grabe ang korupsyon, lalo na sa dalawang ito na ikinuturo nga na sangkot nga sa maanumalyang flood control. Ngunit nga ang sabi ng ilang concerned citizen, dalawa lamang daw ito. Sa sinasabing senador na involved, marami pa raw mga congressman ang hindi pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya. Selective lang daw ang kanilang itinuro, yung mga taong nakarating na rin sa sinasabing Digong Duterte na issue naman, ano? Yung sinasabi nga na magmula pala ng 2016 na namayag pag ito mag-asawang Diskaya, sinasabing number 1 contractor dito sa ating mahal na inang bayan at nagkaroon nga ng multi-bilyong piso na sinasabing pondo para makabili ng mga luxury cars na kanilang ibilandra. Sinasabing vlog ng isang sikat na broadcaster. Sana naman huwag tayong maging malilimutin sa sinasabing pangdarambong ng mga ito, ng mga politiko, ng mga DPWH, District Engineer, itong mga construction company na pagwawalang hiya. Ating mahal na inang bayan na nangyayari, konting pagbuhos ng ulan, nakikita na talaga ang pagbaha sa mga kalsada dito sa Metro Manila at labas ng Metro Manila. Talagang ilang buwan pa itong magpapatuloy itong ulan na ito. Kaya ang sinasabi ng mga concerned netizen, huwag tayo maging makakalimutin. Baka daw pag humupa na itong issue na ito, wala nang mangyayari sa dinambong ng itong mga tao na ito na walang hiya talaga. Talagang sinaid ang ating pondo ng taong bayan. Ang nakakalungkot na sa walang kumpay, nagpagtaas ng presyo ng bilihin, crudo gasolina, kawalan ng healthcare system,
at bakit nakalidad ng edukasyon dito sa ating mahal na inang bayan. Imbes dinala doon ang podong, ngunit ninakaw nga nitong mga politiko, sangkot ang mga construction company, ang mga DPWH District Engineer, kasungkot din dito si dating Secretary Manuel Bonoan, na itinuturo ni Ping Lacson din na talagang nagkamal din ang salapi sa sinasabing project niya sa sinasabing Tarlac o Pampanga, na sinasabing kasabwat nga ang isang mayor doon. Sana matuto na tayo at talagang tutukan natin itong issue na to, dahil talaga nasa henerasyon na tayo na talagang masyado nang nagpo-focus ang mga netizens sa social media sa pagbibigay ng mga impormasyon sa pamamagitan ng mga litrato ng mga kasama ng politiko, kasama ng mga construction company, kasama ng mga district engineer ng DPWH. Sana naman talaga merong makulong at magbayad at ibalik ang pondo ng taong bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirol, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw nating buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.